Good morning po, sir. Good morning, Ted, at sa mga tagapakinig mo. No? Opo. And thank you for your time, Ambassador. Sige po, sir, pwede ho ba namin kumpirmahin lang, ito hong napaulat na hindi bababa sa 7 Pilipino ang pinangangambahang dinukot ng Hamas? Actually, no, as of October 9, 10 p.m. Sa Israel time, no, may na may na-report na 29 na missing, no, na Filipinos, no. Sa kasalukuyan, 23 na yung na-rescue or na-recover, no. Tapos merong 5 still missing, no. Ibig sabihin na hindi sila ma-locate, hindi ma-contact yung mga telephone numbers nila. At saka merong kagabi lang yung nag-meeting kami ng mga PhilCom leaders, may nag-report na meron na daw isang namatay, no? Pero kailangan i-confirm pa natin to sa police, no? So may proseso na para ma-confirm, no? Kung talagang yun nga yung person na namatay, no? So bali yun, 29, no? This morning i-confirm natin yung isa. Yeah. Opo, sige po. So 29 ang reported missing, 23 po yung nakaligtas po dito o na-account na sila. Nasaan po ngayon, Yes. nasaan ngayon 23 po, Ambassador? Actually ang nag-evacuate sa kanila yung IDF, no? So ang standard procedure nila, minumove sila sa safer areas at nilalagay sa mga hotel, no? Opo. Sige, Yeah. so 5 ang missing, may isang umano ay sinawing palad na Pilipino doon kumbaga sa 6 based on the 29. Okay, sige So, po. okay. Yung Yeah. yung pong 5 missing, Ambassador, ano po ang pinakahuling report ninyo? Sila ho ba'y missing basically ho sa kawalan lang ng komunikasyon o hawak na po ng Hamas? Yun nga yung inaalam pa rin natin at nakikipag-ugnayan nga tayo sa IDF, no? Habang meron pa rin kasing labanan na nangyayari doon, no? Doon sa mga areas na pinasok ng Hamas, no? So, bali ang focus talaga nila is to clear the area at hindi pa namin ma-confirm na itong 5 nga kung sila ay kasama doon sa mga hinostage, no? Pero nakikipag-ugnayan talaga kami sa Israeli authorities. Opo. Yun ho bang 5 na missing, Ambassador, ay anong kasarian? Babae, lalaki? Yung missing ay merong lalaki at may babae, no? Pero of course hindi pa natin pwedeng i-disclose, no? Yung names nila. Opo, yes sir. Opo. Pero meron ho ba kayong bilang? Ilang babae, ilang lalaki, sir? Meron naman. I-check ko pa yung yung gender nila, no? Pero yun lang yung natin, yung Opo, 5 na yun. Okay, sige po. Doon po sa sinasabing umano ay sinawing palad, lalaki, babae po? Babae yung na-report. Opo, babae. Ito ho bang mga missing, ano ho ang trabaho po nila dyan sa Israel? Ito ho yung mga documented? Yes, mga mga caregivers, no? So nung umatake yung Hamas, kasama nila yung kanilang inaalagaan, no? Ng mga Israeli na matatanda. Opo. Sige po, ilan ho ba ang total na bilang po ng ating mga compatriots dyan sa official pong record ng embahada? Well, as of now, estimated sila na 30,000, no? 25,000 yung documented and mostly caregivers at ito ngang mga bagong dagdag 1,000 plus mga hotel workers, no? Opo. At yung pong sinasabing mga missing, mga caregivers po lahat ito? Yes. Oo. Sige po. Ambassador, sa ngayon po, gaano kahirap para sa ating embahada na alamin ang mga impormasyon tungkol po sa kalagayan ng mga Pilipino ngayon? Actually, syempre, off-limits kasi sa
mga civilian, no, at saka sa mga mamamayan sa Israel na doon sa mga areas na kalapit ng Gaza, no. Ito yung mga pinasok ng Hamas. So they're undergoing military operations, no. So walang nakakapasok doon. Kaya nga nakaantabay lang kami kung habang nagki-clearing sila, may ma-encounter silang, kasi sa Israel required na magkaroon ng mga safe rooms, no? Mm-mm. Yung parang panic rooms. Mm-mm. Doon sila nagtatago, and then katulad doon pag clear na ng IDF, sa kanila na-discover na may mga nagtatago, no? Mm-mm. So kaya nga itong 23, ganun yung pamamaraan na nare-recover sila. Opo. Doon ho ba sa nangyari po na inatake nito hong sa, di ba nagkaroon po, may concert dyan, di ho ba? Dahil nga sa ito'y okasyon din sa Israel at doon po agad marami napatay. May Pilipino ho ba doon sa lugar na iyon? Wala namang na-confirm na kasama doon sa concert, no, na Pilipino, kasi mostly mga Israelis yan, no? Yeah. Opo. Sige po. So, sir, sa ngayon po na sitwasyon dyan, ano po ang inyong nararanasan as we speak now? Well, syempre, may tension, no? Kasi nga patuloy pa rin yung labanan dun sa may Gaza area. And then, of course, mayroon pa rin mga rocket attacks. Although, yun nga, medyo protected ng Iron Dome, no? And then merong namumuo din na mga incursions dun sa north, Hezbollah naman, no? Pero yun ang ino-operate din ng IDF. So they're preventing na magkaroon din ng butas dun sa norte, no? When you say north po, Ambassador, ito na ho sa may boundary ng Lebanon? Yes, oo. Yan yung yun naman yung isa ding area na talaga binabantayan nila ngayon. At meron ho bang actual na ho na movement ng Hezbollah? Doon lang sa mga yung pinaka-border nila, kaya nga inaano ngayon yun ng mga helicopters. No? Pag may napapansin silang may mga movement, agad na nini-neutralize. No? Kumusta po sa West Bank naman na boundary po ninyo? Sa West Bank naman, wala namang movement, no? Kasi ang kagad diyan, heightened talaga yung security level, no? So medyo may presence syempre yung mga military. Ayaw nila syempre mangyari na katulad dun sa Gaza, no? So they're securing it. Yeah. Opo. Di ho ba nung nangyari nga po itong surprise na attack na ito, umulan ho ng bomba dyan, hango din po sa mga reports. Sa ngayon ho ba, meron pa ring pinakakawalan na bomba ang Hamas? O na-contain na po ito ng Israeli forces? Paano po? Hindi. Meron pa rin, no? Patuloy pa rin nga na nag-a-alarm. Katulad nga nung nasa embassy kami kahapon, meron na namang siren, no? Pero isang beses nangyari, so agad kaming nagpuntahan sa mga bomb shelter, no? Ganon din daw dun sa Herzliya, kung saan yung ambassador's residence, nagkaroon din ng siren, no? Pero yun na nga, nai-intercept naman ng Iron Dome. Sa kasalukuyan, as of kahapon na 11 p.m., mga 4,500 na rockets ang finire nila dito sa Israel, no? From Gaza. So, ano pa rin, yun pa rin na meron pa ring threat lagi ng rocket attack, at saka even yung mga terrorist attacks na against the populace, may threat diyan lagi, kaya nga pinapayuhan ng mga tao na mas maging maingat, at kung hindi naman kailangan talaga yung na lumabas, magstay muna sa bahay. Opo. Ano ho yung Iron Dome na binabanggit nyo, Ambassador? Yun yung mga nag-i-intercept ng mga rockets, ng mga missiles, no? Parang mga countermeasure to na para hindi pumasok yung mga rocket. Opo. Anti-missile ho nila.
Kumbaga sumasalubong sa ere, no, para hindi Oo, hindi yan. dumapo sa lupa. Opo. Opo, ano ho ang advice ng Israeli government sa lahat ng embahada diyan? Sa inyo po, ano ho concerning po sa mga posibleng mga desisyon na dapat gawin ng mga embahada? Yun, ang advice nila dito ay laging sumunod lang, no, sa guidelines ng Homefront Command with regards dun sa kanilang sa mga activities na gagawin, gatherings at saka protocols kung merong rocket and armed attacks, no. So inaano nila to, no, pinopost nila lagi, ina-announce nila lagi, at inaano naman natin, no, kagad sa Facebook page ng embahada, no. Lagi natin pinopost ano nang mga alert level at kung paano dapat proteksyonan yung mga sarili nila, no. So pinopost natin yan regularly sa Facebook ng Opo, nagkaroon na ho ba ng pagkakataon na ang Israeli government nag-anunsyo ng evacuation ng mga dayuhan sa Israel sa panahon po ng gantong uri ng karahasan? At dito ho ba may ganung posibilidad? Actually, wala namang advisory na gano'n, no? So hinahayaan naman nilang yung mga countries, yung mga embahada dito na mag-decide, no? Like sa amin, no, dahil nakikipag-ugnayan kami lagi sa mga leader ng Filipino community, wala silang nakikitang or demand na mag-repatriate, no. They would rather stay daw, no. Ang nagre-request lang sa embahada ng na makalabas yung mga turista na gusto nilang ipabago yung mga ticket nila para makauwi, no? So yun lang, pero yung workers hindi sila Opo. Sige, nabanggit niyo po yung mga turista. Sa ngayon ho, meron ba kayong reports? Kasi may mga pilgrimage schedule nga ho dyan eh. Opo, meron ho bang mga turista ngayon dyan na naiipit na ngayon at humihingi ng tulong sa embahada para makauwi? Yun kadalasan din yung mga natatanggap namin, and then tinutulungan namin sila, no, na makalabas din. Palagi ang mga incidents, yung mga naiipit from Nazareth, Bethlehem, kasi medyo ano na yan, no, yung sa West Bank na yan, no. Merong checkpoints diyan, medyo minsan sinasara, kaya naiipit sila, no. But yung embahada tinutulungan sila na makatawid. Opo, as we speak now, ilang pong mga Filipino tourist ang humihingi ng tulong sa inyo para ho makabalik ng Pilipinas o makapunta po? Ang take-off yata ng iba dyan, actually, ay mismo dyan po sa Jordan na yung iba, ang iba naman Egypt. Paano po? Dito pa rin ang ano nila, no, sa Tel Aviv, kung saan sila pumasok, no. Sa Tel Aviv yung airport. Bali so far, no, kung hindi ako nagkakamali, may mga around 20 na tourist na humingi ng tulong sa embahada na natulungan naman, no. Nakikipag-ugnayan din kami sa embassy natin sa Jordan, kasi sila din yung merong shared responsibility para sa West Bank at saka sa Gaza, no. We share the responsibility. So sila din, they have contacts, no, in West Bank na siyang tumutulong sa mga turistang naipit. Opo, ang embassy po sa Jordan sa Amman? Sa Amman, yes. Opo. So, sir, ito hong mga turista ngayon na naandyan, nasaan sila ngayon? Yung iba nga, nakatawid na, so I'm assuming hindi na masyado siya problem, no? So, dito sila sa Philippines at wala namang tumatawag sa amin na may na-cancel ang flights kasi patuloy pa naman eh. Ang Ben Gurion actually, bukas siya, no, sa mga outbound, no. Medyo yung inbound ang maraming atang flights na nag-cancel, yung papunta rito mismo. So yan nga. So tuloy po ang flights, Ambassador, diyan sa Tel Aviv, palabas po ng Israel. Palabas ng Israel, oo. Tuloy po ang flights. Kaya nga tuloy po ang flights, tuloy po.
Yes. Mm-mm. Actually, yun nga, palabas tayo ng advisory na Mm-mm. kung hindi naman gaano talagang importante, sinasabihan namin, dinidiscourage namin na wag na munang bumahe dito, no? So Mm-mm. kung merong kayong mga pilgrimage tours, medyo Mm-mm. hangga't umupa lang yung ano no, Mm-mm. yung what's this, yung armed conflict. Yeah. Opo, opo. I hope you don't mind me asking, Ambassador, nasaan po kayo ngayon? Nasa bahay kasi Mm-mm. it's 2:30 in the morning. Yes sir, yes sir. Sorry po Oo. sorry sir kasi No problem. opo, but ito ho kasi malaking tulong po sa mga pamilya ng mga Pilipino na naandyan po yung kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho Oo, para I lang ho know. sa actual na report po ninyo sa amin pong sa ating kababayan. So Ambassador, kung 30,000 po ang mga rehistrado at meron pong mga iba na hindi po documented, meron ba tayong kumbaga konfirmasyon na yung iba ho ay ligtas? As in, nagkaroon ho ba ng parang head count itong mga Filipino organizations dyan para lang masiguro po natin na tanging 5 lang po ang missing? Yeah, actually, yun nga yung ano natin, no, yung ang contact natin, mga leaders ng Filipino community, at sila yung lagi naming, kasi may mga per area kasi, no, sa North, Central, South, meron tayong mga Filipino leaders, no, na yun ang kagad natin doon tayo nakikipag-coordinate. And so far, yung 5 na yan na missing, nandun mismo sa area na kalapit ng Gaza na kung saan nga nagkaroon ng incursions yung Hamas, no? So kaya determined na sinasabi, yung unaccounted for, yun ang bilang nila, no? Yeah. So we can say po na dahil din po ang mga Pilipino ay closely coordinated ho ang kanilang komunikasyon na ito lang 5 na ito ang missing so far, that's safe to say. Well, yun nga dati ang ni-report nila sa amin 29. Tapos yun na nga, habang nag-ooperate ng IDF, may nakita na 23, no? So talagang tapos may isa nga na ni-report, although i-verify pa natin kung totoo, no? Opo. Na isa daw. And then opo. 5 nga yung natitira. Opo, sige po. May mga tanong lang po si Chacha, Ambassador. Go Yes, ahead, Cha, Ambassador, please. kanina nabanggit niyo po, no, may isang posibleng namatay na Pilipino. Within today po ba makukumpirma na natin kung ito po ba ay talagang Pilipino at pati ang pagkakakilanlan po nito? Sisimulan natin yung proseso, no? Kasi kagabi lang na-report. Bali, meron silang proseso kasi dyan, yung police, kailangan pa ng mga DNA testing, no? Yes po, opo. Pero yung labor attaché natin, first thing in the morning, i-check niya, no? Oo. So, it will take a few within days the pa day, po. sana ma-determine natin. Ito pong sinasabi na posibleng Pinoy na namatay, ito po ba'y binaril? Paano pong nangyari sa kanya? Kung may informasyon na po kayo about doon? Yun na nga, wala pa tayong full details. Opo. Sa kung anong cause of death, ganyan. So, titingnan pa kasi meron lang nagkapagsabi kasi miniting namin kagabi yung Philcom leaders via Zoom. Tapos yun nga, nag-report lang siya. Pero yun na nga, kailangan natin i-verify. Ambassador, last na lang po bago ko ibalik kay Sir Ted. Kahapon kausap po namin yung isa sa mga leader ng Filipino community dyan po sa Israel and sinasabi nga na pinagbabawalan pa po sila lumabas. Hanggang ngayon po ba, ganun pa rin po ba ang sitwasyon? At paano po kaya yung pagkain ng mga Pilipino na hindi mo na po pwedeng lumabas? Binibigyan naman sila ng gobyerno ng Israel. Yun din, kung may ganong klaseng notice ng lalo na diyan sa mga areas na na medyo delikado pa, nag-aano naman sila, nagrarasyon ng pagkain. So diyan in fact, yung mga na-evacuate ng IDF, nilagay pa sila sa hotel, no? So maayos ang sitwasyon po nila. Yes. Ambassador, ibig sabihin dyan po sa area kung nasaan kayo, pwede po kayong makalabas. Yeah. Actually, kasi yun lang namang ang talagang
yung movements ay medyo restricted doon sa Opo. mga areas na pinaghihinalaan na meron pa ring natitirang mga Oo, mga Hamas. ano no, Hamas. Opo. Oo. Opo. Yeah. Opo. Sige po. Otherwise, Mm. ano naman may movement naman yung mga tao sa labas ng danger zones. Okay. Kahapon po, no, itong amin nakapanayam, si Mark Pleño, kasi 18 years na siya dyan sa Israel, hindi na siya gaanong kinakabahan at sabi nga niya, matatapos din ito. Yun ang sabi niya. Bagamat meron siyang mga nakaugnayan doon ng mga Pilipino na nagsasabi ho na natatakot at gusto na hong umuwi. Meron ho, sa inyo ho bang record ngayon, meron na kayong inaayos para sa repatriation po ng mga Pilipino manggagawa dyan na gusto hong umuwi ngayon? Well, so far wala pa namang formally na paparepatriate. No? Wala kaming alam na may gustong ano. In fact, ang ano nga nila, ang sinasabi nila sa amin, medyo yun na nga, sanay na sila sa ganyan. Huhupa din yan, ganyan, no? So, ang attitude will stay, no? So, yun lang, siguro yung mga turista, yung mga hindi sanay, no? Yun ang nagre-request, pero hindi repatriation. Talagang ano lang yung flights na ma-move earlier, no? Opo. Ganun yung sistema. Sige po. Amba, ilang taon na po kayo dyan sa assignment na yan, sa post na yan? Ted, nung December lang ako pumunta rito. Last year. Sorry po, amba ano. So this is your first experience kumbaga ng gulo sa Israel, no? Oo. Actually, alam mo naman ako dyan, di ba? Ako yung gumagawa ng mga survey. Opo, yes sir. Opo. Kayo po yung Lilo group ano ho sa usapin po ng mga studies, no? Opo. Yes. At how are you taking all of this, sir? Na challenge po sa inyo? Okay naman. I believe na nandito tayo for a purpose. So, talagang kailangan tulungan natin yung mga kababayan natin. Okay, sige po. And sir, we appreciate ito po dapat ngayon po napapahinga na kayo and I'm sure kulang kayo sa tulog. Ang amin po din pasalamat nga na kayo may panahon para po sa mga nakikinig po sa aming programa na malaman po ang ginagawa ng embahada ng inyong tanggapan at mismo po ang Philippine government para po masiguro ang kapakanan at seguridad po ng ating mga kababayan. Yun. Maraming salamat sa pagkakataon, no, Ted at saka Chacha. Opo. Sa ulitin po kami hingi ng update. Opo, pahinga po kayo, Ambassador, at bawal po magkasakit. Thank you. Opo. Yes, of course. Salamat. Sige. Thank you, Junie. Salamat po kay Ambassador Junie Lailo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.